Hindi ko alam kung bakit ako napunta rito. Ang totoo, hindi ko naman talaga gustong pumunta sa probinsya. Pero nang matanggap ko ang sulat na nagsasabing may ipinamana raw sa akin ng tiyuhin kong si Lolo Ben, isang bahay sa dulo ng Sitio San Lorenzo, naisip kong baka pagkakataon na iyon para magsimula ng panibagong buhay. 3 buwan pa lang mula nang mawalan ako ng trabaho sa Maynila. Sunod-sunod ang malas, kaya nang may dumating na abogadong nag-abot ng sobre na maitatak ng notaryo, hindi ko na inisip kung bakit ako ang tagapagmana. Basta ang sabi lang sa sulat, Justine, ikaw na ang bahala sa bahay. Ingatan mo ang lahat ng nandiyan. Huwag mong gagalawin ang nasa ilalim. Noong una, inisip kong baka alahas o mga dokumento lang ang tinutukoy. Pero habang binabasa ko paulit-ulit ang huling linyang iyon, parang may kakaibang bigat na bumabalot sa dibdib ko. Huwag mong gagalawin ang nasa ilalim. Ang pagdating, mahigit 6 na oras ang biyahe mula Maynila papunta sa San Lorenzo. Walang signal, puro masukal na kalsada, at ang mga poste ng ilaw ay nagtatapos bago pa makarating sa dulo. Pagkababa ko ng jeep, tanging tunog lang ng mga kuliglig at alon ng hangin sa mga puno ng niyog ang naririnig ko. Sa may dulo ng kalsada, natanaw ko ang bahay. 2 palapag, gawa sa lumang kahoy. May mga sirang bintana at kalawangin ang bubong. May lumang karatula sa harapan. Bahay ni Benigno, 1954. Paglapit ko, napansin kong may mga bakas ng abo sa may pintuan. Parang may sinunog dati pero matagal na. Ang amoy ng lumang kahoy at talikabok ay dumidikit sa ilong, mabigat sa pakiramdam. Pumasok ako. Sa unang hakbang ko pa lang, umalingaw-ngaw ang kaluskos ng sahig. Matinis, parang ungol ng matandang kahoy. Sa kanan may malaking aparador na puno ng lumang damit. Sa kaliwa, isang lumang piano na may nakasulat sa takip, huwag mong patugtugin. Ang unang gabi, ng gabing iyon, naglatag ako ng banig sa sala. Wala pa akong kuryente, kaya kandila lang ang ilaw ko. Habang nakahiga, naririnig ko ang mga huni ng kuliglig at ang mahihinang kaluskos ng daga sa kisame. Pero bandang 12:00, may kakaibang tunog akong narinig. Clang, clang, clang. Mahina lang sa una, parang kalansing ng bakal na humahampas sa sahig. Akala ko baka hangin lang o kaldero sa kusina. Pero nang tumagal, naging malinaw na malinaw, tunog ng kadena. Tumayo ako, dahan-dahan kong inilapit ang kandila sa sahig. Ang tunog ay nanggagaling sa ilalim mismo ng mga tabla. Parang may hinihila, parang may kumakaladkad. Hayop lang iyan. Bulong ko sa sarili. Pero nang lumapit ako, narinig ko ang isa pang tunog. Boses. Mahina, parang isang taong umiiyak. Tulungan mo ako. Tumindig ang balahibo ko. Napatras ako, nabitiwan ang kandila at halos madapa sa pagmamadaling makalayo. Kinabukasan, sinabi ko sa isang matandang tindera sa baryo ang narinig ko. Napatingin siya sa akin tapos biglang tumahimik. Ang sabi lang niya, kung ikaw yung bagong tagapagmana ng bahay ni Ben, magdasal ka, hiho. Dahil yung bahay na yan, may hindi pa nakakakalis. Ang lihim ng lumang larawan. Kinabukasan, naglakas loob akong halughugin ang loob ng bahay. Sa isang lumang cabinet, nakakita ako ng mga larawan, itim at puti, mga taong nakasuot ng barong at saya. Sa gitna ng grupo, may isang lalaking may mahabang kadena sa leeg, nakangiti pero parang pilit. Sa likod ng larawan may nakasulat, Benigno and the Servant, 1956. Tila nagdilim ang paningin ko sa kaba. Ang tiyuhin ko si Benigno, siya ang nakasulat sa harap ng bahay. Pero sino yung servant? At bakit may kadena? Gabi ulit nang bumalik ang tunog. Ngayon mas malakas. Clang! 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 Tapos kasabay noon, may narinig akong mga yabag. Mabagal, mabigat, parang naglalakad. Ang isang taong may bakal sa paa. Clang! Clang! Huminto ako sa hagdan. Sa dulo ng pasilyo, may aninong dumaan. Matangkad, nakayuko at may kadinang nakasabit sa leeg. Pagdilat ko muli ng mga mata ko, wala na. Pero naiwan ang amoy ng kalawang at pawis, halong amoy ng dugo at bakal. Ang tunog sa ilalim. Lumipas ang 2 araw. Hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa bawat pagsapit ng 12:00, bumabalik ang tunog ng kadena. Kahit takpan ko ng una ng tenga ko, rinig na rinig ko pa rin. Kaya isang gabi, nagpasya akong sundan ito. Dala ang flashlight, binunot ko ang isang bahagi ng sahig na may puwang.
Doon ko nakita ang isang bakal na singsing na nakakabit sa sahig, nakakadena. Nang hawakan ko yon, malamig. Pero nang matagal kong hawakan, parang huminga. At sabay noon, may bumulong sa tenga ko. Huwag mong gagalawin ang nasa ilalim. Napaatras ako. Ang ilaw ng flashlight ay kumikislap. Sa gilid ng liwanag may nakita akong kamay, maputla, marumi at may kalawangin na posas. Pagbalik ko ng ilaw, wala na. Pero naiwan sa sahig ang marka ng kadena. At ang mga tabla sa paligid, basta parang may umaagos na dugo. Ang babala. Kinabukasan, pumunta ako sa barangay hall. Tinatanong ko kung may nakakaalam tungkol sa bahay ni Lolo Ben. Sabi ng matandang sekretarya, "Anak, huwag mo na sanang balikan yung bahay. Noong 1956 may nawawalang lalaki ron, isang katulong. Sabi nila ikinadena siya ng amo at ibinaon sa ilalim ng sahig. Wala nang nakakita sa kanya mula noon." Nanlamig ako. Ibig sabihin, totoo ang naririnig ko gabi-gabi. May nakakadena pa nga sa ilalim. Ang pagbabalik ng kadena, ng gabing yon, malakas ang ulan, nag-brown out. Nasa sala ako may hawak na kandila. Nang biglang may narinig akong pagkalabog mula sa sahig. Hindi na lang kalansing, kundi malalakas na hampas. Clang! 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 Kasabay ng sigaw. Palayain mo ako. Nabitawan ko ang kandila at sa saglit na nagdilim ang paligid, may nakita akong mukha sa harapan ko. Maputla, may punit sa bibig at nakatali ng kadena ang leeg. Bago ako makasigaw, biglang bumigat ang hangin. Para akong nilulunod. Narinig kong muli ang boses. Kung ayaw mong makulong dito, umalis ka bago sumikat ang araw. Ang desisyon. Tumakbo ako palabas ng bahay. Basang-basa sa ulan, nanginginig. Pero pagdating ko sa kalsada, napansin kong umiikot lang ako. Sa bawat liko ang dulo ay pareho. Ang bahay pa rin ni Lolo Ben. Parang nilalaro ako ng lugar. Parang ayaw akong paalisin. Nang muli kong lingunin ang bahay, nakita ko sa bintana ang anino ng lalaking may kadena sa leeg. Nakatingin siya sa akin parang ngumingiti. At sa sandaling iyon narinig kong muli ang kalansing ng bakal. Ngunit ngayon, hindi na mula sa ilalim. Mula na sa aking mga paa. Simula ng gabing yon hindi na ako nakatulog. Sa bawat pagdilat ng mata ko naririnig ko ang kalansing ng kadena. Minsan mahina, minsan malakas, pero laging galing sa ilalim. Gusto kong umalis pero parang may humihila sa akin pabalik. Tuwing susubukan kong lumabas, pakiramdam ko may malamig na kamay na hahawak sa balikat ko. Mahigpit, parang nagbababala. Hindi ko alam kung anong sumpa meron ang bahay na to, pero ramdam kong unti-unti na akong sinisipsip ng dilim. Ang umagang may lihim. Kinabukasan, nagpasya akong kalikuti ng ilalim ng sahig. Bit-bit ang martilyo at flashlight, tinanggal ko ang ilang lumang tabla. Habang binubunot ko ang mga pako, umaalingasaw ang mabahong amoy. Amoy kalawang na hinaluan ng nabubulok na karne. Diyos ko! Napamura ako. Sa ilalim may nakatagong espasyo na parang maliit na silid. Gawa sa semento ang paligid, may kalumaan ng mga pader at sa gitna nito, may isang bakal na poste na may nakakabit na kadena. May nakatali ron na buto ng kamay. Ang kalansay. Lumuhod ako at tinutok ang flashlight sa paligid. May mga kalansay sa sahig. 1, 2, 3. Ang iba ay nakasubsob, nakapulupot sa mga kadena. Parang pinilit makatakas pero nabigo. Nanginginig ang kamay ko nang makita kong may maliit na kahon sa gilid. Lumang kahon ng kahoy may ukit na pangalan. A. De Vera, 1956. Binuksan ko yon at sa loob ay may isang diary. Ang unang pahina ay may sulat kamay. Kung sino man ang makabasa nito, patawarin ninyo kami. Habang binabasa ko, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang diary ni Benigno. October 12, 1956. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kay Arturo. Nahuli ko siyang nagnanakaw sa aparador. Pinakain ko siya, binigyan ng bubong, tapos gaganunin ako. Hindi ako pwedeng magpahiya. Ikadena ko muna siya sa ilalim. Hanggang sa matuto, tumigil ako sa pagbasa. Hindi ako makahinga. Si Arturo, siya siguro ang servant sa larawan. At si Benigno, ang tiyuhin kong namana ko ang bahay, ang mismong pumatay sa kanya. Ang paggalaw ng kadena, biglang may umalulong na aso sa labas. Kasabay noon gumalaw ang mga bakal sa ilalim. Mahina sa una pero unti-unting lumalakas. Clang! 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 Tapos may narinig akong sigaw. Hindi lang isa, marami.
Parang sabay-sabay na tinig ng mga kaluluwang umiiyak. Ilabas mo kami. Palayain mo kami. Hindi kami makaalis. Napasigaw ako. Tama na! Hindi ko alam ang kasalanan nyo. Ngunit imbes na tumigil, mas lumakas pa ang mga kalansing. At mula sa sulok ng silid may lumabas na usok na kulay abo na unti-unting naging hugis ng mga tao. Mapuputla, punit-punit ang katawan at may mga kadena sa leeg. Ang mga kaluluwa, hindi ko alam kung paano ako nakatayo roon. Ang mga mata nila'y butas, parang walang laman. Isa sa kanila ang lumapit. Lalaki, nakayuko, may kadena sa bibig. Bumulong siya, garal-gal ang boses. Si Benigno. Tinrato kaming hayop. Kinapos, sinunog. Nilibing dito. Tumulo ang luha ko. Hindi ko kasalanan yan, sabi ko. Ngunit hinawakan niya ang kamay ko. At nang magdikit ang balat namin, ramdam kong parang dinadaluyan ako ng kuryente. Mainit, masakit, mabigat. Ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang magbabayad. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga kadena sa paligid. Parang may sariling buhay. Isa-isang pumulupot sa mga paa ko. Tapos gumapang paakyat sa bewang, sa dibdib, hanggang sa leeg. Ang panaginip ng kadena, nagising akong nakahiga sa sahig ng sala. Umaga na. Basang-basa ng pawis ang katawan ko. At sa paligid ay nakakalat ang mga piraso ng tabla at pako. Nakaalis na ako sa ilalim pero hindi ko matandaan kung paano. Nang tumingin ako sa salamin, may mga marka ng bakal sa leeg ko. Bakas ng kadena. Tumakbo ako palabas. Naisip kong umalis, bumalik ng Maynila. Pero pagdating ko sa terminal, sabi ng driver, "Sir, wala pong biyahe ngayon. May aksidente sa daan kagabi. Truck na may bakal, lahat ng kadena kumalas." Parang sinampal ako ng realidad. Hindi ako makaalis kahit gusto ko. Ang matandang albularyo. Sa takot ko, pumunta ako sa simbahan at naghanap ng makakausap. May lumapit na matandang babae. Mahaba ang buhok, may daladalang rosaryo. Sabi niya, "Ikaw ba yung pamangkin ni Benigno?" Tumango ako nanginginig. "Hindi mo ba alam? Hindi lang si Arturo ang ikinadena ng tiyuhin mo. 5 silang lahat. At isa doon, sarili niyang anak." Nanginig ang kalamnan ko. "Anak?" tanong ko. "Oo," sagot niya. "Ang sumpa ng bahay ay hindi matatapos hanggat hindi na ibabalik ang katarungan sa mga kaluluwang iyon." Binigyan niya ako ng maliit na bote ng langis at krus na bakal. "Kung babalik ka ron, magdasal ka. Pero wag mong hahawakan ang huling kadena." Ang muling pagbabalik sa ilalim, kinagabihan naglakas loob akong bumalik sa bahay. Wala na akong ibang magawa kundi harapin ang katotohanan. Sa kamay ko, hawak ko ang krus at ang diary. Pagpasok ko, malamig agad ang paligid. Walang hangin pero gumagalaw ang mga kurtina. Naririnig kong muli ang kalansing ng mga bakal. Ngunit ngayon parang tinatawag ako. "Justine! Justine!" Dumaan ako sa sala, binuksan ko ulit ang sahig at bumaba sa silid sa ilalim. Ngayon may ilaw na kumikislap sa gitna. Isang kadena umiikot sa sarili nito. Parang gustong kumawala. Sa tabi nito may mga anino ng mga kaluluwa. Lahat nakatingin sa akin. Tila nag-aantay ng desisyon. "Palayain mo kami!" Kinuha ko ang martilyo at sinubukang basagin ang kadena. Pero bago ko ito maihampas, may boses na sumigaw. "Huwag mong gagalawin ang nasa ilalim!" Tumigil ako. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang matandang lalaki. Matikas, mapula ang mata at may hawak na kadena sa kamay. Ang mukha niya, si Lolo Benigno. Ang pagkikita, hindi ako makagalaw. Nakangiti siya, malamig, parang walang kaluluwa. "Hindi mo dapat binuksan to, Justine. Pinoprotektahan ko ang bahay. Pinoprotektahan kita." "Pinoprotektahan?" Sa pamamagitan ng pagpatay, sigaw ko. "Ginapos mo sila, Lolo. Sinunog mo sila." Ngumisi siya. "Hindi mo naiintindihan. Mas mabuti nang nakakadena sila rito kaysa lumabas sa mundong hindi sila kabilang." Bigla niyang inihagis sa sahig ang kadena at sa sandaling tumama ito. Ang buong silid ay umuga, para bang may bumukas na pinto sa ilalim ng lupa. Nabingi ako sa lakas ng kalansing at sa huling sandali bago ako mawalan ng malay, narinig kong sinabi ni Lolo Benigno, "Ngayon alam mo na kung bakit sa'yo ko pinamana ang bahay." Hindi ko alam kung ilang gabi na akong hindi nakatulog. Matapos ang nangyari sa ilalim ng sahig, halos araw-araw na lang naririnig ko ang kalansing ng kadena. Minsan mahina, minsan malakas, parang may sariling buhay.
Ngunit sa bawat tunog ramdam ko, may humihingi ng tulong, may galit at may nananabik sa kalayaan. Ang pag-ikot ng baryo, kinailangan kong lumabas para huminga. Ngunit tuwing lalakad ako palabas ng bahay, palaging nagtatapos ang daan sa parehong lugar, sa harapan ng bahay. Para bang nilalaro ako ng baryo. Minsan nakakita ako ng isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Alam ko kung sino ka, sabi niya, mahina ang boses. Tumango ako nanginginig. Ang bahay na yan, hindi basta bahay. Sumpa ito, ang sino mang pumasok, nagiging tagapagbantay ng mga kaluluwang nakakadena. Lahat ng nakatira roon may bahid ng kamatayan at galit. Kung ayaw mong mapabilang sa kanila, kailangan mong malaman ang lihim. Ang pagpapaliwanag ng matanda, ipinakita niya sa akin ang isang maliit na libro gawa sa balat ng hayop. Narito ang talaan ng lahat ng naging biktima ni Benigno. 5 kaluluwa ang nakakadena dito. Si Arturo, ang katulong. Si Isabel, anak ng katulong. 2 pang mga kaibigan niya sa baryo. At isa, anak niya mismo. Napatigil ako. Hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin. Anak niya? Tanong ko. Oo, sabi niya. Ang sumpa ay hindi matatapos hanggat may hindi nakakaalis sa ilalim ng bahay. Binilinan niya akong maghanda. Kung babalik ka roon, magdasal ka at huwag hahawakan ang huling kadena. Kung hindi, magiging bago kang nakakadena. Ang muling pagbabalik sa bahay, gabi na nang bumalik ako. Bit-bit ko ang krus at dasal sa bibig. Pumasok sa sala at halos mabaliw sa takot nang marinig ko ang kalansing ng mga bakal. Justine! Justine. Dumaan ako sa pasilyo, dahan-dahang tinutok ang flashlight sa sahig. At doon sa ilalim nakita ko ang lahat ng kaluluwa, maputla, punit-punit, umiiyak at umiikot sa kadena. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Isa sa kanila ang lumapit. Palayain mo kami, bulong niya. Tumayo ako, nanginginig ang mga kamay. Paano ko kayo palalayain? Bumulong ang diary. Sa huling kadena nakatali ang buhay ng nagbabayad ng sumpa. Ang huling kadena, tinuro ko ang isang makapal, kalawangin na kadena na nakatali sa gitna ng silid. Kung hahawakan ko ito, baka mapahamak ako, sabi ko sa sarili. Ngunit bigla, may isang anino na lumitaw sa tabi ko. Si Lolo Benigno. Hindi mo dapat hinawakan to, sabi niya. Pinoprotektahan ko ang bahay, at ikaw. Parang may tinig sa isip ko. Kung hindi mo gagawin, walang makakaalis. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang hinawakan ang kadena. Mabilis, parang may lakas na hindi ko kaya. At sa sandaling iyon, parang bumuhos sa katawan ko ang lahat ng kaluluwa. Galit, lungkot at hinanakit. Ang pagkakausap sa mga kaluluwa, isang matandang kaluluwa ang lumapit. Hindi ka namin galit, sabi niya. Kung palalayain mo kami, matatapos ang sumpa. Tumango ako nanginginig. Anong gagawin ko? Basagin ang huling kadena at sunugin ang bahay, bulong ng isang boses. Tumalikod ako at lumingon sa paligid. Ang mga kaluluwa ay tumayo sa paligid ko, parang nag-aantay. At sa loob ng puso ko, alam ko, hindi ito basta-basta. Kung mali ang gawin ko, baka maging bago akong nakakadena. Ang pagpupunyagi. Gabi iyon, naglatag ako ng mga kahoy sa sahig. Inihanda ko ang mga lumang tabla, martilyo at gasolina. Bawat hakbang ko, naririnig ko ang kalansing ng mga kadena, parang sumusubaybay sa bawat galaw ko. Tumayo ako sa ibabaw ng huling kadena. Huminga ng malalim. Kung ito ang paraan para palayain sila, gagawin ko, bulong ko. Hinampas ko ang martilyo sa bakal. Matigas, kalawangin, parang may sariling resistensya. Ngunit pinilit ko pa rin hanggang sa may naramdaman akong pagbitaw. At sa sandaling iyon, bumagsak ang kadena sa sahig. Tahimik. Walang galaw. Walang kalansing. Ang bahay ay tahimik na. Sa unang pagkakataon, tahimik ang bahay. Walang kalansing, walang sigaw, wala nang malamig na kamay. Ngunit habang tinatanaw ko ang silid sa ilalim ng sahig, nakita ko sa gilid ang isang maliit na silweta. Isang batang lalaki, parang nakangiti. Nakatali ang kamay sa kanyang dibdib, ngunit tila nagpapasalamat. Huminga ako ng malalim. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang katahimikan sa ilalim ng kadena. Hindi ko inakala na darating ang gabing ito. Matapos ang lahat ng kalansing, mga kaluluwa at lihim sa ilalim ng sahig, alam ko sa sarili ko, ngayon o hindi na, kung hindi ko tapusin ang sumpa,
Ako na ang susunod na magiging nakakadena. Ang pagbabalik sa bahay, ulan ang bumabagsak sa bubong, kasabay ng hangin na pumapasok sa sirang bintana. Bitbit ko ang krus, martilyo at bote ng langis. Alam kong kailangan kong sunugin ang bahay at putulin ang huling kadena. Ngunit may kaba sa dibdib ko dahil naririnig ko ang bawat kalansing ng nakaraan. Pumasok ako, tahimik ang paligid. Ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Sa bawat hakbang ko, parang may malamig na kamay na dumadampi sa balikat ko. Justine! Justine! Muli, narinig ko ang tinig ng mga kaluluwa. Ngunit ngayon may pasensya. Palayain mo kami, bulong nila sabay turo sa huling kadena sa gitna ng silid. Ang huling kadena, tumayo ako sa tabi ng bakal na kadena, kalawangin, mabigat. Huminga ako ng malalim, pinikit ang mga mata, at sinimulan kong hampasin ang martilyo. Ang tunog ng bakal sa bato ay malakas, parang nagbabalik sa bawat galaw ng kaluluwa sa paligid ko. Naramdaman ko ang init ng langis sa kamay ko, sabay init ng apoy na unti-unting sumisindi sa kahoy. Kung tama ang gagawin ko, matatapos na ang lahat, bulong ko sa sarili. Ngunit bago ko tuluyang masunog ang kadena, may naramdaman akong bigat sa leeg. Para akong binigkis ng isang matinding puwersa. Ang paglabas ng Lolo Benigno. Lumapit sa akin ang anino ni Lolo Benigno. Mataas, matikas, may malamig na tingin. Hindi mo dapat hinawakan to ng mag-isa, sabi niya. Malamig ang boses. Pinoprotektahan ko ang bahay. At ikaw? Ngunit kailangan mong magbayad ng huling kadena. Hindi ko maintindihan. Kung hindi ko gagawin, sino ang mababayad? Tanong ko. Ngumisi siya. Ikaw na. Biglang gumapang ang mga kaluluwa sa paligid ko. Ngunit sa halip na takutin ako, parang nag-aantay sila sa desisyon ko. Ang bawat kalansing ng kadena ay parang humihinga kasama ko, nagbabala. Ang labis na takot. Huminga ako ng malalim, pinikit ang mga mata, at sinubukan kong putulin ang kadena gamit ang martilyo. Bawat hampas, bawat tunog ng bakal ay nagpapalakas ng aking kaba. Pakiramdam ko, bawat hampas ay kumukonekta sa kaluluwa ng nakaraan, sa galit, sa lungkot, sa hinanakit. Ngunit sa isang sandali, may naramdaman akong mahigpit sa leeg. Parang may bumalot na malamig, bakal na kadena. Natingin ako sa salamin at nakita ko ang sarili ko, may kadena sa leeg. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano nangyari. Ang bawat galaw ko sa ilalim ng bahay, bawat hampas sa kadena, ay nagkaroon ng kapalit. Ako ang bagong tagapagbantay. Tumakbo ako palabas, nanginginig. Ngunit tuwing lingon ko, nakatayo ang anino ni Lolo Benigno sa harap ng bahay. Nakatingin, nakangiti. Ngayon alam mo na kung bakit sa'yo ko pinamana ang bahay, bulong niya. Ikaw ang huling kadena. Ang pagsunod ng sumpa. Kinabukasan, narinig ng mga residente sa baryo ang kalansing sa ilalim ng lumang bahay. Hindi nila alam kung sino ang nagdudulot, pero ramdam nila may bagong kaluluwang nakakadena. Paglakad ko sa kalsada, nakalakad ako. Ngunit kahit anong gawin ko, palaging babalik sa harap ng bahay. Parang tinuturo sa akin ang tadhana, hindi na ako makakalaya. Bawat gabi naririnig ko ang mga boses. Palayain mo kami. O manatili ka sa amin. Ngunit alam ko na ako na ang huling kadena. At sa bawat kalansing ng bakal sa ilalim ng sahig, ramdam ko ang bigat ng nakaraan. At ang sumpa ni Lolo Benigno ay buhay pa rin. Wakas, ang bahay ay tahimik sa liwanag ng araw. Pero pagdating ng gabi, bumabalik ang kalansing. Ang mga kaluluwa ay nakatingin, nakangiti, nagbabantay sa kanilang mundo. Ako, si Justine, ay ngayon bahagi na ng sumpa. Ang huling kadena ay nakatali sa akin at alam kong hindi na ako makakaalis. Habang buhay ako ang bantay sa ilalim ng lumang bahay ni Lolo Benigno.